Adeline POV. Ay, bitawan mo ako, lalaki ka. Manyok. Mga sigaw ko sa kanya. Binuhat lang naman ako ng hinayupak, na parang isang sakong bigas, at para bang walang kahirap-hirap. Bitawan mo ako, manyok. Sigaw ko ulit sa kanya, ngunit parang wala siyang narinig. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga tao sa loob ng mall. At ang mga tsismusa ay nakisali na. Yung isang tsismusa nga ang sabi pa nga, "Naku miss, ang gwapo ng boyfriend mo, wag mo nang pahirapan, bihira na ang ganyan." At ang lalaki parang gusto pa ang naririnig, dahil binagalan pa niya ang paghakbang. Yung pangalawang tsismusa naman ang sabi, "Naku miss, ay swerte ka. Kunti na lang ang humahabol sa ganyan na katangian, kaya wag mo nang pakawalan." Hiyang-hiya naman ako sa mga sinasabi ng mga itsusera dito sa loob ng mall. At yung pangatlo naman na bakla, na akala mo mangangisay na sa kilig, eto lang naman ang sinabi. "Miss, kung ayaw mo si Fafa pwede akin na lang." Ang yummy niya ay tili pa ng baklang baluga. Sa laki ba naman ng katawan? Gusto ko man mapabungisngis sa sinabi ni bakla, ngunit nagpipigil ako. At nagbalik kang ako sa realidad.ng. Nagsalita ang taong nagbuhat sa akin, na parang isang sakong bigas lang ako. At hindi ko mapigilan ang aking sarili na tumingin sa kanya, nang naibaba na ako. "It's okay honey, you can stare at me, as much as you want. But it's not free." Nakangisi niyang saad sa akin. Grabe ang yabang. Ano daw? Hindi free. Simpatiko. Pinaikutan ko lang siya ng aking mata, pero ang lokong umisi ulit, para bang gustong-gusto niya ang ginawa ko. Mas lalo tuloy akong nag-aalboroto sa galit ko sa kanya. Dahil naalala ko ang ginawa niya sa akin kanina sa hotel, hindi ko naawat ang sarili ko at sinigawan ko siya. "Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin, sir? Wala po ako sa hotel mo, hindi po ako pumasok, kung tanggalin mo ako, okay fine. Maghahanap ako ng ibang trabaho." Mahaba kong litanya sa kanya, bigla naman siyang natahimik ngunit panandalian lang. "As long as I know, you still my employee." Mayabang niyang sagot sa akin. Kaya mas lalo umuusok ang aking ilong sa sobrang galit sa kanya. "Oo, na employee mo ako. E ano ngayon?" Sigaw ko sa kanya. Pero lumamlam na ang kanyang mukha. "Please, can we talk on the other place? Not here." Sagot niya sa akin na may please pa bang nakikiusap. Aba, himala at marunong palang makiusap. Pero inismiran ko lang siya. "Miss Magno, I'm waiting, shall we?" Basag niya sa katahimikan ko. Dahil ewan ko ba, bakit din ako biglang hindi nakasagot sa kanya. Ngunit nagbalik lang ako sa realidad, nang huli kong narinig ang sinabi niya. "Anong shall we ka dyan? Ayaw ko. Pasyensya ka na sir, pero uuwi na ako. Bye." Hindi ko pa natapos ang sasabihin ko, nang nagsalita siya ulit. "Kakain tayo." Napamaang pa ako sa kanyang sinabi, dahil hindi ko yun inaasahan. "Ano daw?" "Kakain kami." Kaya naman hinarap ko siya at tinanong ulit. Baka naman iba ang pandinig ko. "Ano ho sir? Tayo ba kamo ay kakain?" Pag-uulit ko sa sinabi niya sa akin. Bigla din naman akong nawala ng hiya sa kanya. Siya naman kasi ang nag-aya no. "Yes. So shall we go?" Agad naman niyang sagot sakin. Ngunit nagising ako sa realidad, na hindi ko pala siya ka-level. Baka nga sinusubukan lang ako ng mayabang nata. "Sorry sir ha, pero may pagkain na ako, kumain ka mag-isa mo." Nakangisi kong sagot sa kanya, at inangat ko pa ang bit-bit kong McDonald's na in-order ko kanina. Natulala pa siya sa ginawa ko, dahil hindi siya agad na nakasagot sa akin. Napailing pa ako sa naging reaksyon niya, aalis na sana ako nang nagsalita siya ulit. "Do you remember Miss Magno? That I told you, I don't take a no answer." Sigaw niyang nagpatigil sa akin sa paghakbang. Napalunok pa ako dahil sa kunting kaba. Ngunit hindi naman ako nagpahalata sa kanya. Ano naman kung ayaw niya ng no answer, wala akong pakialam. Ayaw ko. No. As in no. Matigas kong tanggi sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa akin ang napatulalan na naman siya. Ngunit katulad ng dati, panandalian lang. Pero hindi nakaligtas sa akin ang pagtaas ng labi niya na kinatulala ko rin. Para akong nahipnotismo sa kanyang pagngiti. Napaigtad pa ako nang magsalita na siya ulit. "Bubuhatin pa ba ulit kita?
O sasama ka ng kusa sa akin Miss Magno? Hindi ko alam kung nag-uutos ba, or nagtatanong ang tono niya, dahil mukhang seryoso naman siya. Hindi rin naman ako agad nakasagot sa kanya, dahil napatulala pa ako. Hanggang sa nagsalita siya ulit. Magbibilang ako ng until 5, 4, 3. Sabi niya na diretso kaya naman pinatigil ko, nang natauhan na ako. Sandali, sigaw ko sa kanya, sabay taas ng aking kamay. Paano ba naman ang bilis naman magbilang? Sinaman ko pa siya ng tingin bago ako nagsalita. Ngunit ang lalaki ngumisi lang. Ano ka ba, bakit diretso ang bilang mo? Ang daim mo ha, mayabang ka talaga. Sigaw ko sa kanya, ngunit parang natuwa pa siya sa sinabi ko. Wala naman akong sinabi na nakakatuwa. Pero nagseryoso na siya ulit. Pabago-bago talaga ang ugali ng lalaki na ta. Kainis siya. Ganon talaga ako magbilang, you have 5 seconds left honey, kaya sumagot ka na, sabi na naman niya, at nagsimula na naman siyang magbilang. 5, 4, 3, 2, 1, times up. Pagkasabi nun nasa ere na ako ng lalaki. Sumigaw-sigaw pa ako, ngunit wala naman siyang pakialam, kahit pinagtitinginan na kami ng mga tao. Ibaba mo ako, kidnapang ta mayabang kang lalaki. Sigaw ko sa kanya sabay suntok sa likod niya. Pero ang lalaki tumatawa pa sa ginagawa ko sa kanya. Kasi gumagalaw ang bagang niya. Ngunit nagsalita siya ulit. Tumigil ka baka hindi mo magugustuhan ang susunod na gagawin ko sa'yo. Pagbabanta niya sa akin. Aminin ko nakaramdam ako ng takot sa kanyang pagbabanta. Kaya tumahimik na ako, baka ano pa ang gawin sa akin. At ang lalaki mukhang nakahalata. Scared ha? Why are you quiet now? Tanong pa niya sa akin. Ngunit tahimik pa rin ako. Dahil para akong inaantok sa mabango niyang amoy. Napaigtad lang ako nang parang tinaas niya ako, at napahawak pa siya sa puwet ko. Kaya naman napasigaw ulit ako. Hoy manyak! Ibaba mo na ako. Isa pa hindi ako takot sa'yo no. Pwede ba ibaba mo na ako, kainis ka? Sunod-sunod kong bulala sa kanya. Ngunit tulad ng dati, parang wala na naman siyang narinig. Dahil sinagot pa ako ng parang wala lang. It's okay ang gone mo lang naman. I wonder kung kumakain ka ba. Pang-iinsulto pa niya sa akin, kaya naman sinuntok ko ulit ang likod niya, pero ang ogag tumatawa lang. See, kahit suntok mo walang binatbat. Paano kung iba na pala ang kumidnap sa'yo, di mamamatay ka na nang walang kalaban-laban? Sabi pa sa akin. Pero yung boses niya hindi naman nakakainsulto, parang concern pa nga. Kaya natahimik ako ulit. Hindi na rin siya nagsalita na, hanggang sa nakarating na kami sa parking lot. Nagtaka man ako pero ayaw ko na magsalita, pinagbuksan pa ako ng pintuan ng kanyang kotse na, para bang sinasabi niya na sumakay ako. Wala din naman akong nagawa, at pumasok na nga ako sa loob. Ano kaya ang trip ng makong na ta? Bulong ko sa sarili ko, habang nakatingin ako sa labas ng bintana. Kakain tayo, dahil kanina pa ako gutom, narinig kong sagot niya, kaya naman humarap ako sa kanya, at sinagot ko. Di ba sabi ko sa'yo sir, meron nga akong pagkain. Ang kulit mo rin no. Isa pa bakit hindi ka kumain mag-isa mo? Nakasimangot kong sagot sa kanya, mukha naman siyang seryoso. Medyo tinablan pa ako ng hiya sa inaste ko. Hindi yan nakakabusog kaya ang payat-payat mo, tumitingin ka ba sa salamin at hindi mo alam kung ano ang itsura mo? Nakakainsultong bulalas niya sa akin. Kaya humarap ulit ako sa kanya, ngunit seryoso naman siyang nakatingin sa kalsada. Kaya pinaikutan ko siya ng mata, kahit hindi nakatingin sa akin. Hindi ako payat no. Sexy ang tawag dito. For your information Mr. Arrogant. Mismo't siya ako sa amin. Mayabang kong sagot sa kanya. Tumingin naman sa akin saglit, at pinagpatuloy ang kanyang atensyon sa daan. Ngunit hindi naman nakaligtas sa akin ang ngiti niya. At sumagot na naman. Oh really? Pwede na rin. Pero ang payat mo pa rin. Nakakainsulto ulit na sagot niya sa akin na nakangisi pa. Kaya sinimanggutan ko siya. Maganda naman. Mahina kong bulong. Natigil ako nang nagsalita siya ulit. At sumulyap pa sa akin. Not bad, pwede na. Sabi niya na nakangisi, kaya naman sinigawan ko ulit. Talaga, maganda talaga ako, saka hindi ako payat no. Sigaw ko sa kanya.
Inis na talaga ako, dahil mukhang kanina pa nang iinsulto ang lalaki dahil narinig ko pang tumatawa. Pero bakit ganon? Aminin ko man parang ang sarap sa pandinig ang tawa niya. Hindi kasi pilit o nang iinis, natural na natural. Napatulala pa ako nang sumulyap ako sa kanya, ngunit bigla siyang tumingin sa akin, at nagtama ang aming mga mata. Hindi ko maintindihan ang puso ko, dahil biglang lakas ng kabog nito. Nagising lang kami pareho sa pagkagulat, nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinagot ito. Mukhang kilala naman niya agad kung sino ang tumawag. "Hello bro, why?" Tanong niya sa kabilang linya, tumungo-tango naman siya habang nakikipag-usap, tapos narinig ko na naman siyang nagsalita ulit. "Ikaw na muna ang bahala kay CJ bro, meron lang akong importanteng gagawin." "Yeah, it's important. Just do what I told you man." Rinig ko pang parang irita niyang sagot sa kabilang linya. At pinatay na ang tawag, at binalik na niya ang kanyang cellphone sa box ng kanyang kotse. Nakatingin lang naman ako sa labas, nang mapansin ko parang malayo na kami kung saan kami nanggaling. Ang pagkakatanda ko, kakain lang daw siya. Bakit parang malayo na kami? Hindi ko mapigilan ang aking sarili na magtanong, dahil bigla din naman akong kinabahan nang hindi ko moari. "Mr. CEO, saan mo ako dadalhin? Bakit ang layo-layo na nang narating natin?" Nauutol ko pang tanong sa kanya. Hindi kasi maalis sa akin ang kabahan, lalo na at padilim na rin kanina lang may araw pa. "Ang sabi mo sir, kakain lang tayo diba? Bakit saan mo ako dadalhin?" Dagdag ko pa, kasi naman hindi naman sumasagot sa akin. Puro ngisi lang ang lalaki. Kaya mas lalo akong kinabahan. Pero sumagot naman. Mukhang napansin niya ako. "Ye, kakain lang tayo, don't worry." Nakangiti niyang sagot sakin. Napatulala pa ako sa kanyang ngiti, lumabas tuloy ang pantay-pantay niyang mapuputing ngipin, na mas lalong nakadagdag sa kanyang karisma. Hindi ko din maiwasan ang humanga sa kanya. Ngunit napakurap ako nang magising ako sa katotohanan, paano pala kung papatayin niya ako? Hindi maalis sa utak ko ang kaba. Tapos itapon ang katawan ko sa ilog. Lalo at nasigaw-sigawan ko pa siya. Hindi kaya maghihiganti siya sakin. Mga katanungan ko sa aking sarili, nang bigla siyang nagsalita na kinagulat ko pa. "Do you think na may gagawin ako na masama sa'yo? Ganon ba kasama ang tingin mo sakin?" Tanong niya sakin na para bang nanlalambing, ewan ko ba bakit ba kasi ganito ang nararamdaman ko. Napalunok pa ako sa sinabi niya. "Hindi naman sa ganun sir, aba. Malay ko kung gusto mong maghiganti sakin. Di ba sabi mo you don't take a no answer?" Panggagaya ko pa sa linya niya. Eto na naman siya. Parang gusto na naman atang matawa, ngunit halata naman na nagpipigil siya. "It's good and you remember that word." Nakangisi niyang sagot sakin, at bigla siyang natahimik at huminga pa ng malalim. Tahimik lang naman ako. Naghihintay kung ano ang sasabihin niya. Ngunit nabigla ako nang nagsalita siya. "I am sorry for what I did earlier. I don't like what I did too. I also don't know why myself I did that. I'm sorry Miss Magno." Napatulala pa ako sa mahaba niyang sinabi sakin, hindi agad ako nakapagsalita, dahil mukhang seryoso naman siya sa kanyang sinabi. Ngunit bigla siyang nagsalita ulit. "Sa tingin mo yan ang sasabihin ko sa'yo Miss Magno? In your dream?" Nakangisi niyang sabi sakin, kaya naman nagngingit-ngit ako sa galit. Akala ko totoo na yun. Walang hiya talaga siya. Isa siyang masamang tao sa balat ng lupa. Sinaman ko siya ng tingin. Kung pwede ko lang siya tirisin ginawa ko na. Pero sa isip-isip ko tinatapos ko na siya na wala siyang kamalay-malay. Kahit man lang dito ay makapaghiganti ako. Nagpatuloy naman siya sa pag-drive, kanina pa kami dito sa daan. Pero ayaw ko magsalita. Ayaw ko siyang kausapin. Dahil ayaw ko siyang pansinin, nilabas ko ang cellphone ko at tatawagan ko na lang ang aking kaibigan. At baka nag-aalala na yun sakin. Pag-dial ko sa kanyang number agad naman sinagot ng gaga kong kaibigan, at tumili pa kaya naman nilayo ko ang cellphone sa tapat ng tainga ko. "Hello Adi," sigaw sa akin, dahil sa lakas ng tili ng babaitang nasigawan ko din. Nakalimutan ko na kasama ko ang boss ko. "Hoy, bakit ka ba sumisigaw dyan?" Reklamo ko sa kanya, dahil kung makasigaw siya parang walang bukas. "Who's that? Your friend?"
Bigla naman nagsalita ang katabi ko, kaya naman sa kabilang linya ayon. Tumili na naman ng pagkalakas-lakas. Nagsisituloy ako na tinawagan siya. Oy friend, parang nakikita ko kinikilig ang aking kaibigan sa inaasta niya. Kilala ko kasi si Jana eh. Ngunit sinaway ko siya dahil mukhang nagkamali siya ng iniisip. Kung alam niya lang na kung paano ako ipahiya ng arroganting boss namin. Hoy! Ano ka ba, bakit ka ba tili ng tili dyan, kung ano man yang nasa utak mo? Erase. Dahil walang katotohanan dyan. Saway ko sa kanya, baliwala naman sa babaitang taang sinabi ko, dahil iba pa ang tanong sakin. Kasama mo ba si CEO friend? Sagot niya sa akin, mukhang nawawala na siya sa kanyang sarili. Sumulyap pa ako sa katabi ko, bago ko sinagot ang tanong ni Jana sakin. Oo, bakit? Walang gana kong sagot sa kanya, pero ang babae tumili na naman. OMG friend, bukas magpapa-burger ako para sayo. Sagot sakin na para bang tuwang-tuwa siya, na akala mo nanalo ng loto. Kaya naman sinaway ko ang kabaliwan niya. Sira ka talaga, babaita ka. Anong pa-burger ka dyan? Hoy, meron ka na dito nag-take out ako kanina. Sigaw ko sa kanya. Tumawa lang naman siya. Alam mo ba pumunta kaya kanina sa site natin si CEO friend? Pero yan na pala siya at kasama mo pa. Tili na naman niya. Natahimik naman ako sa sinabi niya sakin. Si CEO pumunta sa site ng mga taga-linis. Sinulyapan ko pa siya, ngunit seryoso naman sa pagmamaneho. Ngunit nanadya ata ang lalaki. At ito na naman ang honey niya sakin. Honey, andito na tayo, mamaya na yan. Saad pa niya na pinalambing pa ang boses, at sinadya pa ata na marinig sa kabilang linya ang kanyang sinabi, kaya naman tong kausap ko mangisay na ata sa kakatili niya. Ako man din sana ganun, kaso alam ko naman na kunwari lang ang lalaki. Dahil alam ko inaasar lang ako at pang-ising-isi pa. Hindi ko rin namalaya na nakarating na pala kami, kung saan niya ako dinala. Wala din naman akong alam sa anong trip ng lalaking kasama ko. As long naman na wala siyang ginagawa sakin na masama, ay okay lang sakin. Yun lang talaga, masyado siya talagang mayabang. Dahil akala ko kanina totoo ang paghingi niya ng sorry, ngunit isa palang malaking joke. Kainis. Tinawag niya ang waiter, at agad naman na inasikaso kami. Isang lalaki ang nag-assist sa amin, at hindi maiwasan na napasulyap ang lalaki sakin at ngumiti. Sinuklian ko din naman ng matamis ng ngiti, kaso ang kasama ko nagsalita na akala mo may krimen na nangyari. Try to stare at her again or else. You're fired. Nagngingit-ngit sa galit ang kasama ko sa kawawang waiter. Wala naman nagawa si kuyang waiter, at ayon nahihiya ng umalis, at nakayuko pa. Kaya naman tinignan ko ang kasama ko ng masama. Dahil lahat ata ng tao na makasalamuhan niya, ay wala na siyang ibang ginawa kundi ipahiya. Okay lang sakin, pero sa iba parang doble ang sakit sa pakiramdam ko. Ano ka ba, bakit ganun ang asal mo? May masama ba kung tignan nila ako? Sarili ko naman Maktol ko sa kanya. Sapat na para marinig ako. Hindi ko na rin siyang tinawag na sir o CEO. Pero sinagot ako ng lalaki. Nakinabigla ko pa. Ayaw ko lang na may tumitingin sa pag-aari ko. Dahil wala akong pakialam kung mawalan sila ng trabaho. It's not my fault. Matigas niyang sagot sakin, na akala mo naman pag-aari niya ako. Pero natigil ako sa last na sabi niya, kaya naman nasigawan ko siya. Anong pag-aari ka dyan? Hoy! Hindi mo ako pag-aari, oo nga empleyado mo ako. Pero hindi mo ako pag-aari, sorry ka na lang sir. Sagot ko sa kanya na medyo nilakasan ko pa. E ano naman ngayon kung ma-offend siya? Maganda yon para pauwiin na niya ako. Ngunit kabaliktaran ang inaasahan kong mangyari. Dahil ngumisi pa ang lalaki. At lumapit pa sakin. Let's see, honey, bulong pa niya sakin, na kinaigtad ko. Dahil sa init ng hininga niya na dumante saking tainga. Napalunok pa ako sa ginawa ng lalaki na ta. Nagising ang diwa ko nang hinawakan niya ang kamay ko. At ginaya niya ako na umupo. Ang init ng kanyang mga kamay, na parabang napaso ako. Kaya naman dahil sa pagkabigla ko, tinanggal ko ang kamay ko mula sa kanyang pagkahawak. Mukha naman siyang nabigla sa aking ginawa. Ngunit sinaman ko siya ng tingin. Anong malay ko, kung kasama ulit sa joke niya.